Alam niyo ba na lahat ng sakit nagagaling sa gut? 100% na sakit natin, even it's a cancer in the tip of your toe, the tip of your hair, is from the gut. And we are hosts of 99% microbial gene. We call it germs. When we call it germs, it is defined as the composition of the three basic component of this microbiome. We have number one is bacteria, number two is viruses, number three is fungus. Alam niyo ba na mas marami pa siyang gene ang wati sa atwa? Wati has a composition of 48,000 gene. Alam niyo ba? How about rice? Rice composes of 90 plus thousand genes. 20,000, 22,000 lang tayo. Kabalo ba ka, imong gut karon? Nakibag-o diyang sakit nasa imong gut. Wala pa ko kadungog. Na ang aliwati, maski 48,000 nilang gene, daghan pa sa atua, ay naa sila communication na pareha sa atua. Human being are very unique by nature because this is the uniqueness of how God made us. That is the fundamentals of our topic. Our gut has a composition of 100 trillion germs. Composition of the bacteria, the viruses, and the fungus. However, ang gitudlo sa tua, duha lang, di ba, the good and the bad. Ang sabi dito sa diagnostic protocol, dapat may balanse ang bacteria in terms of sa proportionality. Kailangan 85% the good and the neutral. Di ba ang alam nyo lang, the good and the bad, no? Ipailan ako sa inyo karon si neutral. Unsa ni ka-powerful si neutral kaysa kay good and bad. Ang si bad, si pathogenic, kapag may tag-bad, muna siya mag-cause og sakit. 15% lamang. Ngano inyanana man na ang kaning proportionality? For the healthy person, para pwede ka mo tindog sa iyong gut, sa healthy person, isa ka bad bacteria, pag healthy ka, kinanglag na pulo ka good bacteria. Napat yun niya tong imong pathogenic bacteria. Okay? That is the proportionality. However, pagka na, mutaas lang konti, akyat lang konti yung ratio ng 15%, 1 lang, maging 16, maging 84 ito, magkakasikit na ang tao. We call this dysbiosis. Dysbiosis means imbalance of the good and the bad. Nag-increase ang iyong bad bacteria. Alam niyo bakit? Ang bad bacteria kasi, matagal patayin. Ang hirap patayin ng bad bacteria. Kasi hindi lang ang bacteria ang problema natin, may fungus dyan may viruses dyan And by the way guys, do you know that we have a new organ that was being discovered year 2012? It is in our body, but it is not attached basically in our body. Ang tawag sa kanya is gut microbiota. Ang gut microbiota, yung composition from your mouth to your anus. Yun yung mga bakterya na nandyan, nasa mouth mo, sa loob ng bituka mo, hanggang sa puwet natin, sa puwerta ng ating puwet. We call it gut microbiota. Hindi yan naka-attach sa katawan. Pero alam niyo ba that is an organ? Bakit siya organ? Because it has functions. It have functions. Number one, ang katawan po natin, pag kumain po tayo, hindi po ito ang nagko-convert ng ating kinain na magiging vitamins and minerals as required by our body. Those are the microbiota. For example, ako, good microbes ako. Ang trabaho ko is, pag kumain ka ng vitamin C and ng bayabas, i-convert ko yun. Or kakain ako ng malunggay. Di ba kita nga mga Bisaya, kusog kita mo kaog kalamunggay, no? Tama? Gusto kali kusgantay. Kasi support food ng kalamunggay. Remember, malunggay is prebiotic. From where pwedeng i-convert ito ng mga bakterya? Ano yung kayang i-convert ito? Lahat na minerals, vitamins, etc., ay pwede i-convert ng bakterya from malunggay. For example, kaong kag malunggay. Pag imbalance ay imong tinai, our gut, pag may problema ang gut mo, pag kumain ka ng malunggay,
Pag lumabas na buo yan, di ba meron ditong ganon? May nangyayari ba? Marami, pag kakain ka, paglabas buo pa rin, lalutang, bilog pa nga eh. Ibig sabihin, imbalance ang gut microbiota mo. Hindi siya na-digest. Kasi ang purpose ng good bacteria is kakainin niya. Postbiotic means it's a combination of the pre and the pro. So, pag kinain niya yung malunggay, i-convert niya kung anong vitamins requirement ng katawan ng tao. Pagkain niya, vitamin A, vitamin C, vitamin D, lahat ng vitamins na kailangan ng katawan ng tao. Paano niya malaman ang requirement ng katawan ng tao? Merong communication protocol ang gene ng tao at ang microbial gene. Ano yung communication protocol na yun? We call it Bibio-Fischeri Communication Protocol. Hindi pwede mag-usap ang bakterya, gene ng bakterya at gene ng tao hanggat ang bakterya mo, ang probiotic mo, hindi nadikit sa iyong tinai, sa inyong lamang loob, sa gut. Pag dumikit yan doon, saka siya magkakaroon ng function. Bakit probiotic namin ang gagamitin namin? Bakit probiotic namin ang gagamitin nyo? Bakit prebiotic namin ang gagamitin nyo? Ang dami naman sa market eh. Meron nga China, piso-piso lang eh. Mag-ingat ka sa prebiotic, punong-puno ng heavy metals yun. Sila ang gagawa ng vitamins ng katawan natin. Vitamin B12, vitamin K, folate, even other requirements ng katawan ng tao. Pangalawa, sila yung magsabi, this is the first line defense ng katawan ng tao, our gut. They are the one teaching our body the immunity. Dito ginagawa ang immunity. Even lahat ng neurotransmitter. 35% of neurotransmitter is being made in our gut. Even the happy hormone, it was being made in our gut. Our gut will make the happy, we call it serotonin. Kaya ang mga bata ngayon, malungkutin sila dahil napakababa ng kanilang serotonin level. Sa gut, hindi po yan sa utak ginagawa. Sa gut. Sila din ang nag-i-influence, bakit mataba tayo, bakit chubby tayo, nakakasakit no? Alam niyo ba, minsan pinapapit tayo ng mga bakterya sa katawan natin. Example, bakit, sino dito ang diabetic? Taas ang kamay. Yung membro ng diabetes. Hindi niyo ba alam, ma'am, kahit may diabetic ka na, gusto ka pa rin kumain ng sugar? Di ba nagka-crave ka? Sugar. Alam niyo ba? Because of the presence of Candida albicans. Candida albicans is a type of fungus na magre-release siya ng enzyme that can pass through your BBB, the blood-brain barrier. Tingnan nyo yung mga diabetic na ito. Kahit alam nating mamamatay na tayo, kasi diabetic din ako before eh. It is a metabolic disorder. Diabetic is a metabolic disorder. You have the problem in your gut, we call it the leaky gut. Alam nyo ba, even 70% of the control between the brain and the gut controls the brain 70% of its capacity. Kayang kontrolin ng gut mo ang iyong brain. Pag nagutuman ka nga eh, kausap ko senador eh, biglang hinampas yung lamesa eh. Kasi ang tagal mag-deliver nung waiter eh. Ang tanong ko, Sen, ano po nangyari sa inyo? Gutom na ako, Rocky. So nakontrol siya ng kanyang gut. But your brain, only 30% ang kaya niyang kontrolin sa iyong gut. Kasi involuntary ito eh. Kahit tulog ka, nag-grind pa rin siya. Nagpa-process pa rin siya. Kaya kayong kumakain, diretso tulog, delikado kayo dyan. Babangungutin kayo. Di ba may kasabihan tayo? Malayo yan sa bituka. Have you heard about it? Di ba? Pag nasugatan yung bata, malayo yan sa bituka. Because God is more important than your feet. Kasi lahat ng processing, absorption, iba yung absorption, iba yung absorption of nutraceutical requirement ng katawan is in the gut, hindi sa dila. Di ba lahat tayo pag kumain, pinapadiretso natin sa gut natin? Yes or no? Yes. O kasi nandoon ang processing eh. This is the central processing ng tawag. Central processing unit natin, ating brain. Ito yung central processing na conversion ng ating nutraceutical requirement para sa pangangailangan ng bawat partida ng ating katawan.